Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli at wag po sana kayo magsawa mga katambay na tumangkilik sa ating maliit na channel. Siyempre po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po para po magkomento po sa inyo muli mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong bagong pangarap at bagong pangako po ng ating Pangulong Marcos Jr. Nangako na naman pong muli at mangangako na naman mga katambay sa atin. Napakarami na po itong pangako sa atin, sa ating mga kababayan, sa ating bansa at sa siyempre po ang pangako lalo na siyempre yung 20 pesos na kilo ng bigas, pangako po 'yan. At yung kanyang sinasabing pangako na gagawin po lahat ang proyekto na naumpisahan ng dating Pangulong Duterte, yung build, 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 better, more. Pangako po at napakarami pong pangako, lalo na yung pangako po niya na talagang ang pangarap niya sa Pilipinas ay wala nang magugutom ng mga Pilipino mga katambay. At yung sinasabing better life sa mga Pilipino. Napakarami pong pangako. At yung sinasabi niya napakarami niya achievement din na nagawa katulad po ng 5,500 na flood control. Yan po, isa po sa achievement niya na talagang sinasabing natrabaho niya po. Natrabaho niya po kung paano tangayin daw ng baha ang bilyong-bilyong piso na pera ng bayan, ng taxpayer. At syempre po, yung sinasabing kakulangan daw po natin sa mga pabahay at kailangan ng mga Pilipino dahil nga halos karamihan ng mga Pilipino ay walang bahay. Nangako po rin siya riyan na 1,000,000 pabahay sa loob ng 1 taon. Kaya 6 na milyon po yan sa loob ng 6 na taon. At napakarami pa pong pangako ng ating Pangulong Marcos na talagang lahat po nakikita po natin, nakikita at nararamdaman po natin mga katambay ang mga pangako po ng ating Pangulo. Saan po natin nararamdaman? Sa hangin mga katambay. Puro sa hangin. Mararamdaman po natin ang pangako sa hangin. Lalo pagka ginalaw-galaw mo po ang kamay mo, mararamdaman mo po ang hangin mga katambay. Ganyan mangako di umano ang Pangulo. Sa hangin. Ayan, napupunta sa muka na inyong lingkod ang hangin. Parang pangako, mga katambay. Ito po, may bago na naman po ang pangako. Baka naman po matupad ito dahil ito po talagang kailangan po ng bansa ito. At unang-una, salita lang naman po ang gagawin ng Pangulo rito, speech lang. Dahil unang-una, hindi naman niya pera ang gagastusin dito. Di ba? Yun po ang real talk eh. Magsasalita lang ang Pangulo, nasasabihin meron siyang pangakong gagawin na siyempre po ito ospital daw po para sa mga may cancer. Kailangan po natin yan dahil ang bansa natin talagang kulang na kulang sa ospital at lalong-lalo sa mga ganitong sakit, di ba? Pero ang sinasabi nga ni Kamanong, ang gagawin lang trabaho ng Pangulo rito, magsalita at sabihin na gagawin niya. Pero ang gagastos po rito ay taong bayan, taxpayer, hindi po siya, mga tambay. At baka naman, di kaya kung matuloy man ito, nagtatanong lang si Kamanong, gaano kaya kalaki naman ang magiging korupsyon dito sa itatayo na ito? Komento lang na inyong lingkod. Dahil sanay na sanay po yata, di umano. Lahat po ngayon, unlimited ang korupsyon sa ating bansa mga tambay. Sinasabi nga po ng ating mga kababayan, para daw pong buffet. Buffet po ang korupsyon sa bagong Pilipinas daw mga katambay, di umano. Pakinggan po natin ang Pangulo mga katambay sa kanyang bagong pangako at wag naman sana matulad ito sa pangarap mga katambay. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isusulong niya ang pagtatayo ng mga dagdag na specialty hospital para sa cancer patients. Ayon kay Pangulong Marcos, may isa nang itinatayong malaking specialty hospital sa Pampanga. Meron nga isang malaking cancer specialty hospital na nasimulaan na sa Pampanga. Maglalagay din po tayo sa mga iba't ibang lugar para nga kagaya ng sinasabi mo, hindi na kayo mahirapan na kahit malalayo, kailangan dadalhin lahat dito sa Maynila. Ito ang sagot ng Pangulo sa isang humiling sa kanya na dagdag na benepisyo sa cancer patients. Pinawi naman ni Pangulong Marcos ang pangamba ng publiko, lalo na ng mga magulang sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak. Yung iba, ayaw magpabakuna dahil natatakot sila. Baka hindi maganda yung bakuna, baka
lalo masaktan yung bata. Hindi po, lahat itong mga binibigay namin bakuna, tested po ito. Ilang taon na pong ginagamit yan. Nagpahatid rin ng pasasalamat kay Pangulong Marcos ang mga kamag-anak, ilang pasyente at maging staff ng government hospitals tulad ng Philippine General Hospital o PGH na nakinabang sa zero billing na ipinatupad noong kaarawan ni PBBM. PGH. Ayon sa Pangulo, Philippine nais rin niya General na Hospital. mabawasan pa ang pinapasan na bayarin ng mga pasyente sa mga ospital sa pamamagitan ng PhilHealth na state insurer ng bansa. Pagka napalaki natin ang PhilHealth, yung health insurance, mas malaki ang kayang bayaran ng ating health insurance system. Mababawasan talaga ang kailangan bayaran ng bawat pasyente. Number one para sa akin sa priority ng ginagawa ng pamahalaan, yung healthcare. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang amis. Number 1 daw ang healthcare, pero yung pera ng PhilHealth, pinag-iintrisan mga tama, yung pera ng mga miyembro ng PhilHealth. At yung PhilHealth, di ba, nagbabayad po tayo dyan para maging miyembro ka, di ba? May bayad po yan eh. Kung gusto mo yung premium para medyo malaki po ang kabawasan sa bill mo kung ikaw yung magkakasakit, medyo lalakihan mo bayad sa PhilHealth. At yan din po pala priority ng gobyerno, mga katambay. Yung pera nga ng PhilHealth, hindi maipaliwanag, di ba? Ilang bilyon. Hindi kaya lutang ang ating Pangulo. Saka nagpapayo pa po siya, mga katambay, lalo sa mga bata, sa mga kabataan natin, sa mga bata na wag daw matakot sa bakuna. At napakadali at hindi naman daw nakakatakot ang bakuna. Komento ni Kamanong, hindi kaya sanay na sanay sa bakuna ang Pangulo sa pagtuturok. Yung pagtuturok, turok ng turok. Kaya sanay na po, hindi na masakit, wala nang nararamdaman ng Pangulo. Komento na inyong lingkod pagdating sa turok o sa bakuna, mga katambay. Ito po, mga katambay, nakita nyo po ang bago pong pangako ng Pangulo, sa health po natin. Talagang isa rin po niyang tututukan yan at talagang gusto niya po ang health system sa atin talagang mapaayos at talagang mapaglingkuran daw po ng napakaganda ang mga Pilipino. Pero sa kabila noon, yung issue sa PhilHealth na bilyong piso na hindi natin alam kung saan ano na nangyari doon, mga tambay. Ano na kaya nangyari doon sa bilyong piso ng PhilHealth, mga tambay. Pero proyekto po ng Pangulo yan. Talagang tututukan niya. Talagang matatawa ka na lang. Hindi kaya lutang at lumulutang sa hangin ang ating Pangulo, mga tambay. At talagang yung mga proyekto niya talaga, nakita niyo naman po, mga tambay, may bago na naman siyang pangako, yung sinasabi nga natin, na talagang pangako niya po, ospital naman ngayon. At meron na raw pong ospital na pinatatayot, napakalaki raw po sa Pampanga, mga katambay. At gusto niya po itong palawigin, paramihin, mga katambay. Pwede naman po talaga. Dahil unang-una, hindi naman siya gagastos. Di ba? Real talk. Kahit po lagyan niya ng lagyan ng ospital ang buong bansa, magagawa naman po talaga yun. Pwedeng gawin. Dahil unang-una, pera ng taong bayan ang gagastusin dyan. At ang pinakamabigat lang, mga katambay, kung talagang pera ng taong bayan, dyan dadalhin. Dahil sa natutuklasan po natin, mga katambay, katulad yan, magpuproyekto po ang Pangulo, katulad yan. Pera po ng bayan yan, pera ng taxpayer yan. Sinasabi niya nga, ospital na itatayo po na dito po sa cancer po, about sa cancer. Mga talagang kailangan ng bansa ito na dapat po madagdagan. Ang problema, pagka ito po binadgetan na at dinala mo sa kamara, ibang usapin na po ito, mga katambay. Ibang usapin na. Diyan na po nagkakaproblema. At diyan po kumikita rin ng malaki ang mga congressman. Lalong-lalo na daw po yung dalawang tao na nahandun at namumuno at sila lang ang may hawak ng pera ng bansa. Yung sinasabing speaker at Congressman Saldico. Mga tambay, ngayon, may bago na naman pong pangako at pangarap ang ating Pangulo. Pwede naman po mangyari yan. Kaya lang ang tanong, magkano kaya ang idadagdag nila diyang extraordinary? yung parang nakalagay unprogram na sanay po dyan ang institusyon ng Kamara, mga katambay.
Popondohan po yan ng taong bayan, ng taxpayer, na halimbawa 10 billion, pero yung idadagdag naman po dyan 30 billion mga katambay na unprogram. Ganyan. Kaya gustong-gusto rin po ng mga politiko yan na magkaroon po ng proyekto dahil diyan po sila kakamal. Kakamal di umano ng limpak-limpak na salapi na galing sa taong bayan. Di ba? Kaya kailangan po talaga magkaroon ng programa at proyekto. Lalo po ngayon, hindi po naka-hands-on ang Pangulo sa mga programa at proyekto ng bansa. Di ba? Dahil nga po, kung siya po ay naka-hands-on at galit po siya sa korupsyon, marami na pong nabigyan po ng parusa o sinasabing investigasyon. Halos lahat po ng nasa Kongreso ay puro po yan naiimbestigahan na sana, mga katambay. Yung pinaputok nga lang po ni Vice President Sara Duterte na korupsyon wala pong tumututok dyan at wala nag-iimbestiga dyan. At ganun din yung issue po sa flood control na napakalaking pera, bilyon-bilyon po ang hindi maipaliwanag. At ganun din po yung pinapuputok po ng ate ng presidente na si Senadora Amy Marcos na sa DSWD na yung AKAP sandamukal daw pong bilyon-bilyon ang unprogram na nilagay po dyan ng Kamara. Di ba? Napakaraming pera po ang usapin. Tapos ito na naman po, may bago na naman pong proyekto na pangako sa atin. Yung mga pangako nga po, napako na yung mga pangako ng Pangulo, ay nako. Nako. Kayo mga katambay, ano po masasabi nyo rito sa mga programa ng ating Pangulo? Ngayon, nangako na naman po siya, mga katambay. May pangako na naman. Pagka, iba-iba po ang mood ng Pangulo Depende po sa tama yata. Pagka ang tama maganda maganda ang speech. Pagka masama ang tama, masama rin ang proyekto. Napapako po yata ang proyekto di umano pag masama ang tama ng Pangulo, mga katambay. Komento lang naman yun ng inyong lingkod. Natatawa lang po. Pasensya na po. Tao lang. Kaya dito po mga katambay, siyempre po, hindi naman tayo umaasa sa mga pangako ng Pangulo. Di ba? Hindi naman tayo umaasa dyan. Dahil sanay na po ang mga Pilipino dahil 2 taon na po at magmula nung halalan hanggang ngayon po, 2 taon nang mahigit nakaupo ang ating Pangulo. Sa dami po na ipinangako sa Pilipinas o sa taong bayan, sa ating mga Pilipino, sa dami na pinangako, matatawa ka na lang at parang hangin na nga lang sinasabi ni Kamanong. Para mapil mo lahat ng pangako sa hangin, mga katambay. Gaganunin mo na yung hangin para mapil mo na handun yung mga pangako at yung mga pangarap sa mga Pilipino. Diba mga katambay? Yung sinasabi nga lang na travel, diba? Travel pa more. Yung pagbibiyahe nga lang, nasama na tayo dyan, usapin na tayo sa buong mundo Pwede na araw tayong ilagay sa Guinness Book of Record dahil sa pinakamaraming biyahe sa loob lang na sa loob lang na 1 taon mahigit ng mga time na yon. Ang presidente lang ng Pilipinas ang nakagawa nun sa damukal na biyahe. At yung sinasabing pangako na sinasabing bilyon-bilyon at milyong-milyon, daan-daang milyon dolyares at daan-daang mamumuhunan, mangangapital sa ating bansa, puro napunta lang yata sa hangin, mga katamay. Pero yung isang damukal na pera na ginastos ng taong bayan doon sa kakabiyahe, ay tinangay na po ng tubig yon, mga tambay. Tinangay na po ng baha, mga tambay. Lusaw na po yon, nalusaw na. Kaya napakarami po ipinangako ng ating Pangulo sa ating mga Pilipino. Napakarami na po. Kaya nga lang po, yung pangako natatapos po. Natatapos po ang pangako, napupunta po sa baha. At yung iba nga po, nasa hangin na. Pwede ka magpaypay na magpaypay. Yung iba nasa tubig. Sana po, ito po, sinasabi nga ni Kamanong, pwede naman po talaga matupad ito. Kaya nga lang siyempre, kung matutupad ito, maraming matutuwang mga politiko. Lalo na sa Kamara, mga tambay. Dahil nga dyan nagsisimula sa 2 tao, ang pera ng bayan, mga tambay. At doon sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte, na mismo siya nakaranas kung paano po siya nakakita ng isang damukal na korupsyon sa 2 institusyon ng Kamara at Senado.
mga katambay. Kayo po, ano po masasabi nyo mga katambay dito po sa bagong pangako at pangarap ng ating presidente ng bansa? Muli po, si Katambay Mano po, nag-iiwan pong maraming salamat po sa naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayan Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and comment. Siyempre sa subscriber natin at sa mga magsusubscribe, maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga tumatangkilik po sa ating maliit na channel at hindi niyo po iniiwanan si Kamanong. Maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.